Okay, verse Tagalog, pakibasa po. Pwede bang isang lalaki magbasa rito para makasunod sila? Daniel, dito ka. Sa ano kapag ikaw yung pag sa inyo sa congregation, pangunahan mo silang magbasa. Okay, verse 15, ito yung mic niya. Verse 15 ako po. He said unto them, but whom say ye that I am? Sa wikang Tagalog, sabi ni Kristo, sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Verse 16, kayo po. Yan. Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Tagalog. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay, verse 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Tagalog, at sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Verse 18, kayo po. 18, And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of it shall not prevail against it. Tagalog, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mapagsisipanaig laban sa kanila. Pag sinabi nating iglesia, simbahan. Hindi yan yung may tatsulok. Nakikita nyo sa taas ng building. Pag sinabing iglesia, simbahan. Tayo po yun. Okay, isa po tayo doon. Verse 19. And I will give you unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, sabi ni Jesus kay Pedro. At anumang iyong talian sa lupa at tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. 20. 20. Then charged he his disciples that they shall tell no man that he was Jesus Christ. Ayusin ang pagbabasa. Sabay-sabay po kayo doon. 21. From the time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus ang kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga skriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. So, sinabi rito ni Kristo na siya'y papahirapan ng mga Pariseo at mga skriba. Tandaan, mga pari ang nagpahirap kay Jesus nung panahon niya. Ang nagpapako sa kanya sino? Mga pari at mga skriba. Okay, next, 22. Kayo po. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, he shall not be unto thee. Tagalog, at sinama niya si Pedro, at nagpasimulang siya ay pinagbiga. Sabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Anong sinabi ni Jesus? Okay, papahirapan, papatay ng mga pari, mga Pariseo. Abay sabi ni Pedro sa kanya, hindi ito mangyari, Panginoon. Bago kanila hulihin, haharap muna sila sa akin. Anong tugon ni Jesus sa kanya? But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. So siya pinagalitan ni Jesus. Sabi sa kanya ni Jesus Tagalog, datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Verse 24, kayo po. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Tagalog, na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang aking kanyang cross, at sumunod sa akin.
Verse 25, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sa wikang Tagalog, sapagat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin o alang-alang sa akin, sabi ni Jesus, ay makakasumpong niyaon. 26. Or what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall man give in exchange for his soul? Tagalog, sapagkat ano ang pakikinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang bibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? 27. For the Son of Man shall come into the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Sa Tagalog, sapagat ang anak ng tao ay paparitong nasa kalulatian ng kanyang Ama, nakasamang kanyang mga anghel, at kung magkagayo ay bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 28. Verily I say unto you, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na bumaparito sa kanyang kaharian. Pagpalain po ang mga salita niya, tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita, kayo po'y mangusap sa amin, ihanda niyo po ang aming mga puso, ituro mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga kalooban. Hugasan kami at patawarin sa aming mga sala, kami po'y pangunahan ba ng Espiritu. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakaupo na. So mga kapatid, ang topic natin sa umagang ito, walang iba kundi ang pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, simula nung tayo po'y nailigtas ng ating Panginoon, tayo po ay inutusan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, tulad po ng paglalakad, hindi ganun kadali, di ba? Sa paglalakad, abay mangangawit ang paa mo. Tama? Sa paglalakad, pwede kang matisod. Sa paglalakad, pwede kang mapagod. At sasabihin mo, ayoko nang lumakad. Ayoko nang sumunod, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Mga kapatid, lalo pa kung ikaw ay lumalakad ng malayo o sabihin natin tumatakbo ka ng malayo, abay nakakapagod talaga. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, tandaan po natin ito, tayo po ay inutusan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Sino po rito yung mga anak na masunurin sa kanilang mga magulang? Wala. Masalamat, meron. Kayo ba mga anak, hindi ba tayo masunurin sa ating mga magulang? O kayo mga magulang, nung kayo po ba'y naging anak, masunurin din po ba kayo? Aba mga kapatid, masarap kaya na makita ng mga magulang, salamat po, ng kanyang mga anak ay sumusunod sa kanya. Amen? Yung po ay katuwaan sa magulang. Yung po ay kasiyahan sa mga magulang na sumunod sa kanilang kasiyahan ng mga magulang na makita nila, sabihin ko sana kanina, na sila'y sumusunod sa kanilang mga anak. Abay ngayon, parang ganun ata, no? Magulang pa susunod sa anak? O mga anak, tama ba yun? O mga anak, tama ba yun? Hindi po. Abay kasiyahan po sa mga magulang na makita ng kanilang mga anak ay sumusunod sa kanilang mga nanay at tatay sa mga magulang nila. Ano sabi sa Matthew 16:24? Basahin po natin. Nandiyan po sa screen. Yan. Kasi ito yung ating pag-uusapan eh. Sabi diyan, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Pwede nyo ba akong samahan magbasa? Isang verse lang naman yan. Okay, ready? Read. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Tagalog, nang magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, hindi ganong kadaling lumakad at tumakbo. Amen? Lalo pa mga kapatid, hindi rin ganong kadali ang buhay ng Kristiyano. Lalo na ang pagsunod kay Kristo.
Nakuha niyo mga kapatid, abay, alam niyo po ba sa mundong ito, nakakahilo. Kung hindi mo alam ang tama mga kapatid, mahihilo ka. Bakit ko sinabing mahihilo ka, pastor? Sapagkat mga kapatid, abay maraming maling daan. Tulad po nito mga kapatid, ayun o, daan na kaliwa kanan. Naranasan mo na ba yan? Na ikaw ay naglalakad, tumatakbo, nagbabike o nagmumotor. Tapos pag-abante mo, dead end, may dalawang direksyon kaliwa, kanan, bago ka sa lugar na yon. Anong mararamdaman mo? Naku po, hindi naman ito ang daan dati Ba't kumaliwa? Ba't kumanan? Diba? Parang bigla kang hihinto, diba? Bigla kang mapapa-oops, teka, saan ba rito? Mahirap na, baka mamaya yung dulo, pupunta ako dito sa kawalang hanggan. Baka pupunta ako dito sa bangil. Baka mamaya, pag pupunta dito, nakakatakot na, baka mamaya, minsan naranasan kong dahil nga naligaw ako, sinubukan ko yung daan, natakot ako Yung ways na yan, sabi nga nila, waste of time. Pumunta kami ng Batangas Christian. Di ba mula Tagaytay pa Batangas, hanggang doon sa Taal, sa likod pa nun ang layo nun. 3 oras halos ng biyahe, kaya kala mo lapit lang. Pababa, mabilis, mga 1 oras kalahati. Pulang-pulang 2. Abay, pagka-pauwi na kami, inabot kami ng 3 oras. Alam mo, dinaan kami ng ways sa Talahiban. Sabi ko, tiyan, ano ba to? Teka, ba't papunta tayo? Ba't papasok tayo dito? Palayan ito Tapos ang daan, butikan, iskinita pa. Sabi ko, tama ba? Ito ba tayo dinaan dito ng ways? Pastor, ito po yung nakalagay rito Nakakatakot, walang tao, puro talahib. Sa kabila dun, puro puno. Sabi ko, pambihira namang daan to. Kaya simula nun, hindi na ako nag-ways. Nag-Google Map na ako. Kasi ang dami nagrereklamo sa ways. Dadaling ka sa mga alanganing alanganing daan na medyo nakakakaba. Ito tayo mga kapatid. Naharap ka na ba sa ganyang sitwasyon? Hindi mo alam kung kanan, kaliwa? Okay, ano pa, pastor? Naranasan mo na rin ba mga kapatid na lumakad sa mga daan tulad nito na lalo kang mahihilo? Asan na yun? Wala. Ayan, tulad po nitong 100 na to. Ayan. Hindi mo alam kung didiretso ka, hindi mo alam kung kakanan ka, at hindi mo alam kung kakaliwa ka. Dapat mamili ka ng maayos. Amen? Okay. Mga kapatid, sa buhay bilang Kristyano, alam natin to mga kapatid, walang ibang tanging daan na tama. Sabi ni Jesus sa Book of John, di ba? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Sabi ni Jesus, wikang Tagalog, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang paroroon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Yan ang sabi ng ating mga kapatid. Ano pa? Yung ibang mga tao, mga kapatid, ginagawa nila ganito. Parang kanilang buhay ay maging masaya ko, no? Ito, mga kapatid, anong ginagawa ng iba? Ayan. Pasensya na sa mga kabataan, pero ito po'y totoo. Mga kapatid, akala nila, masusupungan, bata, kahit pumatanda, ng 3 letrang ito mga kapatid, ay daan para maging masaya sila. Mga kapatid, sex outside of marriage is not called dating, is called sin. Sa mga binata at dalaga. Abay, pag may nangyayaring sexual sa isang lalaki at babae, hindi pa sila kasal, Manuel, okay mag-usap dyan. Dito ka nga, tabi ka ni Kuya Manuel. Nag-uusap kayo Sinasabayan niyo ako mag-preach. Bali tayo. Mga kapatid, kung ito po'y ginagawa ng lalaki, babae, dalaga at binata, may asawa at wala, o kaya hindi mo asawa, hindi kayo kasal, ginagawa niyo to, hindi yan dating. Ang sabi ng Biblia dyan, yan po ay sala, yan ay kasalanan. Nakuha po mga kapatid. Ano pa yung iba ginagawa, mga kapatid, sa kanila, okay lang to. Dito ko nakikita ang kasiyahan ko Dito nawawala ang aking problema Mga kapatid, sa pamagitan ng bisyo, tulad ng drugs, sex,
partying, alcohol, sigarilyo, bawal na gamot. Mga kapatid, akala nila, barkada. Akala nila, ito yung magpapaligaya sa kanila. Akala nila, sa pamagitan nito, makakalimutan nila ang kanilang problema. At akala ng maraming tao, mga kapatid, aayos ang kanilang buhay. Mga kabataan, huwag niyong subukan yan. At kahit po tayong mga matatanda. Sapagkat mga kapatid, ang magbibigay lang sa iyo ng tunay na kasiyahan, mga kapatid, walang iba kundi yung tamang relasyon kay Kristo. Amen? Only a personal relationship with Jesus Christ will truly satisfy you. Not sex, not drugs, not partying, not alcohol, not any form of vices, and even barkadas, mga kapatid. Kayo magkakaibigan ngayon. Pag kayo nag-asa-asawa na, makinig, ang realidad ng buhay ito, hindi laging magkakasama. Yung mga best friend ko ng elementary, wala na. Yung mga best friend ko ng high school, best friend ko ng college, wala na, hiwa-hiwalay na kami. Nakuha nyo, may panahon doon, pero hindi lagi kayo magkakasama. At hindi sila ang tunay na magbibigay ng kapayapaan at tunay na kasiyahan sa iyong buhay. Ang magbibigay niya walang iba, makinig, kundi sino? Si Kristo lamang. Nakuha po? Maraming daan eh. Yung iba yung sinasabi nila sa relihiyon, abay, libo-libong kulto, napakaraming pong kulto ngayon. Nagsama, kumbaga halo-halo kahit saan ka pumunta. Alam niyo bang tanging isang daan na magbabago ng buhay ng tao, mga anak, mga kabataan, mga magulang, walang iba kundi si Kristo lamang. Ako po'y dati, magpapare, akala ko sa pamagitan ng pagpapare, aayos ang buhay ko. Naranasan niyo ng lumuhod, gabi-gabi, manalangin ng rosaryo, nobena, happy sa tuwa, sa misteryo, kabisado ko po yan, mga kapatid. Sapagat ang nagpalaki sa akin ay madre at pari. Pero kahit ako'y magpapari, mga kapatid, makinig kayo, lahat ng alak natikman ko na. Paano pati sila, nanginginom din pala sila. Meron silang tinatawag na socialization. Yung socialization, itong mga paring yan, lalabas sila. Meron silang isang pupuntahang lugar na kung saan doon sila maglalaklakan. Pasensya na, totoo po ito. Hindi po ito biro. At gumagawa pa ng kalukuhan. Yung po ito totoo. Kasi galing ako doon eh. Mga kapatid, akala ko sa pamagitan ng mga ganito, sasaya ang buhay ko. Dumating sa punto ng aking buhay, mga kapatid, na may kulang pero hindi ko alam. Gusto kong ayusin ang buhay ko pero hindi ko kaya. Hindi ko alam anong gagawin ko. Abay, katikista ako, nagtuturo ako ng religion. Pero mga kapatid, praise the Lord, amen? Taong 1999, nakilala ko si Kristo sa buhay ko. Mula nun mga kapatid, siya lang pala ang pupuno ng kapayapaang hinahanap ko. At siya rin pala mga kapatid, sa pamagitan ng kanyang mga salita, mga kapatid, siya lang pala ang magbabago ng aking buhay. Hindi ang barkada, hindi ang bisyo, hindi kung ano-anong grupong sasalihan mo. Mga kapatid, mga kabataan, marami kayong gustong gawin sa buhay, tama? Basketball, kahit ano mga kapatid, matuto ng sports at iba pa, marami. Pero nais kong sabihin sa inyo, hindi laging malakas kayo. Maganda habang ikaw ay malakas, mga kapatid, ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Kahit tayo pong medyo may edad na, mga kapatid, abay ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, ang paglingkuran si Kristo. So mga kapatid, maraming daan na pwedeng lumito sa tao. Kahit po mga Kristyano, kumisan, hello, nawiwindang. Ito ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, pero anong sinusunod? Ang kalooban ng Diyos ay ito, pero mga kapatid, anong ginagawa? Ito ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, pero sila, di ba? Alam niyo, awit ng My Way? Di ba? Abay, nakakatakot yun. I did it my way. Gagawin ko ito sa gusto ko, sa paraan ko, sa daan ko. Hindi niya ginawa sa paraan ng Diyos, mga kapatid. Abay, tayo mga Kristyano, mga kapatid, hindi dapat tayo magkamali because we have the Bible. Amen? So mga kapatid, yan ang mundo. Tingnan mo, ang daming araw, nakakahilo. Kaya kung ang mga Kristyano, mga kapatid, hindi po magiging maingat,
Makakapili ka ng maling daan. Na bandang dulo magsisisi ka. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, si Jesus lamang ang daan. Amen? Ang kanyang mga salita, siya lamang mga kapatid ang daan. So tayo po bilang mga Kristiyano mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tatlong bagay ang nais kong sabihin sa inyo. Una, ang nag-utos nito mga kapatid, walang iba kundi si Kristo. Ang kausap niya nito mga kapatid, walang iba kundi yung mga naunang Kristiyano sa atin, mga disciples niya. Ang background ng storya mga kapatid, ang background ng storya, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y pupunta sa lugar na ito, hinahanting ako ron ng mga pari, ng mga pariseyo, mga matataas na pari, mga matataas na leader ng relihiyon, scribes, ano pa, Pharisees, para ano? Para patayin siya. Anong sabi ni Pedro? Ano pa? Bukod sa patayin, bago siya mamatay, pahirapan muna siya. At nakita natin yan, tama? Okay? Anong ginawa sa kanya? Pinaghahampas ng latigo na may yari sa balat ng hayop yun, na mga strands ng latigo, ang dami nun. Sa dulo nun, may mga buto ng hayop na matatalas, matatalim. Na kuya, pag pinalo sa'yo, hindi lang latay, kakapit yun kuya. Sa balat-balat mo. At pag ito'y hinila kuya, sama pati laman at balat ng katawan mo mga kapatid. Isipin mo, paluin ka ng 40 times. Yun ang nga lang, di ba, matinig ka na lang, halos mamatay-matay ka na, di ba? Tinig pa lang yan, ha? Matusok ka na nga lang ng karayom. Pinakita pa lang sa itong injection, oh. Kaya mong tingnan, ayaw mo na eh, dahil takot ka eh, di ba? Ay pambira si Kristo, nakita niya kung anong gagawin sa kanya eh. Koronahan ng koronang tinik, madali ba yun, pastor? Pinakamaiksi, 2 inches, pinakamahaba, 4 to 6 inches, paikot sa labat. Tapos, isaksak sa ulo mo, buti kung pinatong lang eh. Talagang mga kapatid, ang birang hirap doon. Talaga namang pinilit ipasok sa ulo niya, sa anit niya mga kapatid. Pastor, ang tanong, paano kaya yun nila binunot, no? Mga kapatid, hindi ba binabase kayo sa cross? Isipin mo, paano kaya binunot nila ano doon ng mga disipulo niya? Kung sino man nagbunot sa ulo niya, mga kapatid. Ang sakit nun. Tapos ipako ka sa cross, mga kapatid, ang gamit ay Roman spike. Hindi pa nun uso yung pakong bilog eh. Wala namang manufacture ng pako nun. Wala namang pabrika ng pako nun. Pinapanday yung pako nun. Bakal. Hinuhulma pa diamond. Patulis ang dulo. Sa dulo, malapad. Sa dulo, pa ganun. Isipin mo, ipako ka dito, hawakan yung dito nyo. Lambutan nyo lang. May butas yan sa ilalim. Ayan, sa gitna. Baba ng puso, hawakan nyo to, kuya. Kuya, hawakan natin to. Kasi maramdaman nyo naman kung paano naman pinako si Kristo. Hindi po siya rito pinako sa palad. Pinako siya rito. Bakit, pastor? Kasi wala siyang tali sa cross. Nakabitin siya talaga. Pag dito siya pinako, buo yung buto rito, hindi siya mahuhulog. Tama? Walang sugat to eh. Pag dito siya pinako, ang buto natin dyan, puro pa ganun lahat, yung mga daliri natin. Wasak, mabibiyak yung balat. Mapupunit to. Ang tunay na Kristo mga kapatid, dito siya pinako. May butas yan sa gitna, kasi ang buto natin dyan pa ganun. May awang yan sa gitna, lambutan mo lang. Yan. Isipin mo sa kaliwa, sa kanan, hindi pa, ang kanyang mga kamay, kanyang mga braso, pati paa. Sabihin natin, kung maghiwalay man o nakapatong man mga kapatid, pati yun, pinako. Kasi parang nakatapak lang siya, di ba halos? Abay mga kapatid, sinabi niya yung daranasin ko, grabing hirap. Ano sabi ni Jesus? Kaya nyo bang lakaran yung lalakaran ko? Abay, bago to, inutos ni Jesus, mga kapatid, na sumunod kayo sa akin, katakot-takot na hirap ang dinanas ni Kristo. Bago niya sabihin ito, heto si Pedro, Panginoon, hindi pwede. Walang gagalaw sa'yo. Ang sinong lumapit sa'yo, pigilan ka para kunin ka, tatagpasin ko ng aking tabak. Kung mababasa yung mga sundat talata. Nangyari yun. Abay, lumapit yung mga sundalo. Madaling araw. Abay, tulongges yung mga disipulo. Tulongges.
Si Kristo nananalangin, nakailang balik siya ron, tulog sila, tulog na tulog, samantalang si Kristo walang tulog. At sabi rin mga kapatid, sa sobrang hinagpis ni Kristo, siya'y nagpawis ng dugo. Sabi nga ng mga doktor, may tendency pala na pwede tayong magpawis ng dugo. Kasi sa ating mga ulo, maraming malilit na brain, veins, na pag sobrang yung stress, pressure, yung mga ugat na yan pwedeng pumutok, pwedeng lumabas sa mga pores ng ating mga balat sa ulo. Ganun ang nangyari kay Kristo. Sobrang hapis niya. Sabi ron, he sweat bloods. Mga kapatid, siya'y nagpawis ng dugo. Aba, hindi ganun kadali yung dadaanan ni Kristo. So, tigil tayo doon. Sabi ni Jesus sa kanila, ako'y pupunta ron at papaslangin nila ako. Ngayon sabi ni Jesus, sa kanyang mga disipulo, ang kausap niya rito mga Kristiyano. Amen? Hello? Mga Kristiyano, mga sumampalataya sa kanya. Ang sabi ni Jesus sa kanila, magkagayoy sinabi sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin. Sabi diyan, ay itanggi niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, hindi ganun kadali ang buhay ng Kristiyano. Ang kaligtasan libre. Amen? Bagaman ito'y libre, may nagbayad, walang iba kundi si Kristo. Siya'y nagpakasakit para sa ating kaligtasan. Pero mga kapatid, ngayong ligtas ka na, nais ng Diyos sumunod ka sa Kanya. Nakuha po? Abay, wala tayong ibang choice kung tunay kang Kristiyano kung di sumunod ka kay Kristo. Pero mga kapatid, sa ating pagsunod kay Kristo, binigyan niya tayo ng babala. Anong sabi diyan? You need to take up your cross. Una, you need to deny yourself. Abay, itanggi mong yung sarili. Yung gusto mo versus gusto ng Panginoon. Magkaiba yan eh. Yung laman mo at kalooban ng Diyos. Yung kalooban mo versus sa nais ng Diyos sa buhay mo, magkaiba yan. At malimit ang gusto natin, iba sa kalooban ng Diyos. Ang gusto natin madali. Ang gusto natin mapasaya ang ating katawan, ang ating laman, pero iba ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Nakuha po mga kapatid, dadanas ka ng katakot-takot. Hindi puro saya, bagaman masaya ang maging Kristiyano. Pero mga kapatid, alam mo ba sa pagiging Kristiyano, marami tayong pagsubok na haharapin. Kaya sabi ni Kristo mga kapatid, unang-una, sa pagsunod natin sa Kanya, ating iitsapwera, kalimutan ng ating mga sarili. Abay, sarap kayang humiga-higa ngayon, tama? May iba nga ata sa inyo, may practice pa sa basketball. Hindi dapat pala, nag-basketball na lang ako eh. Diba? Kaya anong kalooban ng Diyos? Linggo ngayon, magsimba ka. Amen? Abay, dapat ngayon, namamasyal kami ng barkada ko dyan sa Taal, sa bibig ng Taal, dun sa Bunganga. Dapat nag-swimming kami ngayon eh. Dapat nagdo-biking sana kami ngayon eh. Ano bang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Makinig po. Sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi ganun kadali. Kakalimutan mo yung gusto mo para lang sumunod kay Kristo. Amen? Balikan natin si Kristo. Sino ba siya sa langit? Siya Diyos, tama? Manlilikha, tagapagligtas. Sinasamba ng mga anghel, niyuyukuran ng mga anghel. Ganun ba kadali na iwan niyang langit tapos patayin siya sa krus ng Kalbaryo, mag-isang tao? Sa palagay niyo, ganun kadali? Mga kapatid, abay, kung kay Kristo lang siguro, hayahin siya sa langit, di ba? Diyos siya, ginagalang, sinasamba. Pero mga kapatid, dahil sa pag-ibig niya sa atin, kinalimutan niya ang kanyang sarili. At pansamantala, mga kapatid, 2,000 taon mahigit ang nakalipas, pansamantala, iniwan niya at hinubad niya ang pagiging niyang Diyos. Tama? Namatay, pinako, pinarusahan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, dininay niya ang kanyang sarili para lang abutin tayong mga makasalanan. Mga kapatid, listen, sa ating pagsunod kay Kristo, mga kapatid, kinakailangan din nating i-deny, kalimutan ng ating mga sariling gusto. Nakuha po mga kapatid, hindi ganun kadali ang pagsunod kay Kristo.
Naalala ko nung palibasa ko yung sumasahod pa noon, tinuro ko nga kay Russell yung huli kong trabaho bago ako masave eh. Dan sa Euromed, sa silang Euromed Laboratories. Abay, sumasahod ako dyan, magandang sahod ko dyan. Nung binata pa ako noon ha, eh syempre pag binata ka, ang responsibility ko lang naman, nanay ko, bilihan ng pagkain, vitamins, kailangan niya. The rest nun sa akin na. Abay, nung ako'y naging Kristyano, abay, nabasa ko sa Bible, ibigay ang tithes ng Panginoon, ibigay ang offering Ala, magkano rin to Mga kapatid, talo yung isipan ko. Ibili ko ng damit, ibili ko ng magandang pantalon, ibili ko ng, yung usong-uso, hindi ko makakalimutan yun. Loves na loves ko yung mga polong Antatakay Chaps. Kung naabutan nyo yung Antatakay Chaps, way back, 1999, 2000 pataas. Yung chaps na mga damit, ang gaganda kasi ng tela niya. Hindi ko alam kung saan galing yun Anong bansa galing yun, mga kapatid. Ang tatak niya yung chaps. Gustong gusto ko yun. Ang isang chaps na polo shirt, parang nasa 300 to 500 yung magandang klase. Tapos sabay, sabi ng Bible, ibibigay sa Diyos ang kanyang ikasampung bahagi at offering. Sa akin, malaking ano yun kaagad Sabi ko, magkano na lang matitira sa akin? Unang dalo ko noon sa Lighthouse last month. 24 years old ako noon. Unang Sunday pa lang Bert, ano yun? Ba't may, dyan? Ayan, dapat ibigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya. Ganun ba? May sahod pa ako nung time na yun bago mag next Sunday. So, nagtatalo isip ko, natanggap ko na yung sahod ko Ibibigay ko ba sa Diyos yung 10%? Doon ako nag-umpisa sa 10% lang, sa tithes lang sabihin natin, let's say, 5,000 yung sahod ko ng linggong yun. Abay, magkano rin yung 10%? 500, tama? Aatas ka lang ng isang zeros mula sa kanan pa kaliwa, laging ganun lang. Sabi ko, 500 pambili, isang chops na to Isang polo na to Mga kapatid, tanggap ko sa ato isang linggo lumipas, malapit na mag-Sunday. Lunes, sabi ng Diablo sa sarili ko, huwag mong ibigay. Sabi naman ng Banal na Espiritu, ibigay mo. Martes, sabi, pagising ko ng umaga, kasi 500, malaking bagay, di ba? Sabi ng Diablo, huwag mong ibigay. Sabi ng Banal na Espiritu, ibigay mo. Wednesday, ng prayer meeting, huwag mong ibigay. Sabi ng Diablo. Sabi naman ng Banal na Espiritu, ibigay mo. Huwebes, huwag mong ibigay. Biyernes, huwag mong ibigay. Sabado, huwag mong ibigay. Linggo, magsisimba na. Hinakabihis na ako. Dala-dala ko na siya. Abay, bago pa lang umalis ang bahay, sabi ng Diablo, huwag mong ibigay. Sayang yan, Norman. Pag simba mo mamaya, dumiretso ka ng SM Bacoor kasi wala pang SM Palapala, Robinson, wala pa yan Ang pinakamalapit doon, SM Bacoor. Ang medyo lagi namin pinupuntahan, SM sa Ortigas, SM Mall, ano yun? Mega Mall. Yun yung lagi namin pinupuntahan. Tapos lumapit, SM Bacoor, lumapit na. Abay, Sunday na Sunday, mga kapatid, hanggang tinag-aawitan na. Talaga ang Diablo, grabe. Huwag mong ibigay. Sabi ng Banal na Espiritu, ibigay mo. Siyempre, ako lang nakakaalam nun, sa isip ko nagtatalo. Ang pipig si Pastor, sabi ng Diablo, huwag mong ibigay. Bumili ka mamaya, pagsimba, takbo ka ron. Hanggang offering na. Sabi ko, pinipigilan ko talaga sarili ko Mga Asian, nagbigay na ng envelope. Nilagay ko na. Pagkalagay ko, alam mo, sabi ng Diablo sa akin, huwag mong ibigay. Hanggang nandyan na kasi, di ba yung offering bag iniikot? Sabi sa akin, talaga mga kapatid, grabe ang Diablo. Huwag mong ibigay. Hanggang nandyan na sa akin Pwede ka hindi ibigay, di ba? Kahit nilagay na sa sobre. Pwede ko hindi ibigay Sabi ng Diablo, huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay sa akin yan, man. Sabi ng Banal na Espiritu, ibigay mo. Ng tao sa puso mo. Alam mo mga kapatid, sa akin to, by experience ko, paglagay ko ng tithes lang yan, kasi hindi pa ako marunong mag-offering ng tithes pa lang. Doon ako nag-umpisa. Alam mo, mga kapatid, magaang, mga kapatid. Napagtagumpayan ko yung bulong ng Diablong, huwag mong ibigay, mga kapatid. Doon ako nagsimula. Hanggang natutunan. Mga kapatid, kinakapos ka, may pagkakataon, parang higpit sunturon ka, pero tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon sa maghapon, sa isang linggo, sa isang buwan, sa maraming taon, hindi ka pababayaan. Mga kapatid,
Tanungin niyo yung mga natutong Kristiyanong magbigay sa Panginoon, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kahit ako po. Ako'y nakakilala sa Panginoon, baptized way back 1999. Anong taon na ngayon? 2024. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Ginutom ka ba ng Diyos? Pinatay ba tayo ng Diyos? Hindi. Pero mga kapatid, kung hanggang ngayon hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, mahihirapan ka. Amen? Mahihirapan ka, hindi ka lalago. So sabi ito mga kapatid, kailangan mong i-deny ang iyong sarili. Sa akin to eh. Sino ba nagbigay sa'yo ng lakas, pag-iingat, biyaya sa araw-araw, ang nagpapala sa'yo? Ang Diyos. Itatanggapin mo sa Kanya? Bigay mo sa Kanya yan. Para pagpalain ka ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, deny yourself. Ayokong manalangin, prayer meeting. Oh, hello. Bihira naman. Iba sa inyo, lapit lang. Hindi naman tayo nabiyahe ng 1 oras sa biyahe para makarating sa church. Abay, prayer meeting, dumalo kayo, pastor. Yung tuhod ko namamaga, yung tuhod ko pinagsa. Gusto mong mawala yan? Pinigsa ang tuhod mo, manalangin ka. Hindi ka kasi nananalangin eh. Hindi ka kasi lumuluhod sa Panginoon eh. Umaasa ka sa sarili mong lakas. Abay mga kapatid, may mga pagkakataon hindi natin kaya lahat ng bagay. Amen? Kung bakit po may pananalangin, nais ng Diyos na tayo po ay dumepende sa Kanya. Hello? Kasi kung sa ating lakas, mga kapatid, limitado tayo. May magawa ka man, mga kapatid, hindi sapat. Pero mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi nauubusan ng kapangyarihan at kasapatan sa atin. Amen? Mga kapatid, pananalangin, paglilingkod, pagbibigay, pananambahan, huwag tayong manawa na dumalo. Mga kapatid, ito, mag-isip ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho, 8 oras ka sa trabaho, di ba? Mabigat bang manalangin ng 1 oras? Hindi ka naman actually 1 oras mag-pray eh. May awitan yun, di ba? Makikinig tayo, sabihin natin 20 minutes ng salita ng Diyos. Ilang oras kang mananalangin kasama ng mga kapatiran? Baka nga mamaya 10 minuto lang eh. Mabigat pa ba sa mga tuhod mo yon? Mabigat pa bang ilakad ang iyong mga paa papuntang bahay-sambahan? Hello? Mga kapatid, hello, gumising tayo. Kasi mga kapatid, pambira prayer meeting natin, ilan lang nung nakaraan. Ilan lang ang nag-pray. Sasyam lang. Sasyam lang ang dumating. Mga kapatid, abay, magi tayong fair sa ating mga sarili. Amen? O linggo, araw ng pananambahan. Ipagpapalit mo ba ang Diyos sa mga bagay-bagay? Makinig mga kapatid ha. Makinig po kayo sa... Wag na lang kayo makinig sa akin eh. Pakinggan na lang natin ang Biblia. Pakinggan na lang natin ang salita ng Diyos. Ang araw ng linggo ay sa Diyos. Ang Diyos ay siloso. Nagsiselos ka? Hindi. Ako'y nagsiselos. Sa asawa ko, nagsiselos ako minsan. Sa anak ko, nagsiselos ako. Sa ibang tao, nagsiselos ako. Tama? Sinong abnormal kapag di ka nagsiselos? O sino itong mga abnormal? Kagaya ko. Kasi ang abnormal, nagsiselos eh. Joke lang. Hindi mga kapatid. Mga kapatid, siloso ang Diyos, alam niyo ba? Yung araw niyo, huwag niyang pagpapalit. Hello, pastor, sayang naman kasi isang araw din ang pasok ko sa trabaho, pastor. 500 din yun, 650 rin yun, pastor. Sayang nga naman talaga. Kung 650 ang titingan mo lang. Pero bakit hindi mo lakihan ang iyong pananampalataya, Lord? Mas malaki ka. Hello? Mas malaki ka kaysa sa 650 na kikitain ko. Akala nyo, walang mawawala sa atin pag pinagpalit natin ng Diyos, mga kapatid. May mawawala sa iyong malaki, I tell you. Mahina ang pananampalataya mo pag hanggang ngayon, mga kapatid, nahihirapan ka pa rin sundin ng Panginoon. Mga kapatid, ilang taong ka ng Kristyano, mahihirapan kang lumago. Uugod-ugod ka. Uunahan ka ng mga Kristyano. Sabihin ko sa inyo, mga bagong Kristyano na patuloy sa Panginoon, uunahan ka niyan, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Bible, maraming nauna na mauhuli at maraming nauhuli na mauuna. Bago kong Kristyano. Abay, may worker gustong lumabas sa simbahan, gustong iwan si pastor. Worker,
Samantalang ako bago kong Kristyano, gusto kong sumunod sa Panginoon. Gusto ko pang malaman ang mga salita niya. Samantalang itong worker na to, lalabas ang simbahan, aalis. Ang dami niyang dahilan sa buhay, reklamo sa buhay. Sabi ko, ayokong samahan tong taong to. Ang dami niyang reklamo. Puro nakikita niya, negatibo, problema niya sa tatay niya, nung bata siya. Pambira, magti-30 ka na. Nung elementary ka pa, yun ang problema mo kung 30 anyos ka. Ayokong dikitan yung ganung mga tao. Masyadong negative. Para bang hindi pa niya nakikita ang Diyos sa buhay niya na napakalaki. Hello mga kapatid. Hello. Anong sabi ng Panginoon sa iyong pagsunod sa Kanya? Kalimutan mo. Deny yourself. Kalimutan mong yung sarili. Pastor, may lakad ako eh. Bakit mas mahalaga pa ba yung lakad mo yan kaysa sa Diyos na nagbigay ng buhay mo? Paano kung balian ka ng Panginoon? Naku, pigtali na lang yung ugat natin sa ulong mo. Kasing nipis lang ng buhok para makumatos tayo. Mga kapatid, siloso ang Diyos, matakot tayo sa Kanya. Hello? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pati araw niya, kukunin mo pa. Pati yung para sa Kanya, kukunin mo pa. Makinig, kung bakit maraming Kristiyano, mga kapatid, na ang tagal-tagal umasenso, hindi makaahon. Kasi ultimo yung basic na pinapagawa ng Diyos, hindi sinusunod. Mga kapatid, walang ibang sekreto para tayo po ipagpalain ng Diyos, kundi tayo po ay sumunod sa Kanya. Kung, mga kapatid, tayo po 7 taon na rito sa Tagaytay, tama? Magpipito sa June. 7 taon na po tayo rito. Bilang gawain. Abay, 7 years ago, balikan mo. Kung yung problema mo dati, ngayon ay problema mo pa rin, tanungin mo yung sarili. Kamusta ka sa harapan ng Diyos? Sinusunod mo ba yung kalooban niya? Kasi mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng problema. Pag hindi mo sinunod ang Panginoon noon, until now, mga kapatid, the same problem that you have. The same trouble. The same lacking, kulang ka lagi. Bakit? Hindi mo sinusunod yung tama eh. Hindi mo nakikita mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Hello? Siyang gumawa ng buong kalawakan. Alam ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, bago ka pa nga humingi, alam niya na eh. Tama? Pero bilang anak, tama lang anak, humingi sa magulang, dumepende ka sa Diyos. Ang problema sa atin, mga kapatid, ito, marami sa atin hindi pa mature. Dapat tayo po bilang Kristyano, nagmamature ka. Amen? Pag sinabing mature, tampuhin. Amen? Konting ulan lang, konting ambon lang, hindi nadadalo. May makita lang sa church na ganito, ay ayoko na. Immature yun, immaturity yun. Ang Kristiyanong mature kahit ano pang makita niya, tutuloy ako. Kasi mga kapatid, ikaw naman ang mananagot sa Diyos, hindi sila eh. Bawat isa sa atin may pananagutan sa Diyos. Amen? Bawat isa sa atin tatanggap ng pagpapala, depende sa ginawa mo para kay Kristo. Ay boy, kung ngayon pa lang malambot na ilong mo, madali kang ma-offend. Mahina ang pananampalataya mo. Para bang nakikita mo, puro problema, hindi mo nakikita ang Diyos at hindi ka magtiwala sa Kanya 100%. Yun ang nagiging problema natin. Sabi ni Jesus, mga kapatid, if any man will come after me, let him deny himself. Kalimutan mo yung sarili mo. Yung mga gusto mo, etong gusto ng Diyos, yung gusto mo, kalimutan mo, unahin mo yung kalooban ng Diyos. Tingnan mo, subukan mo ang Diyos. Buhay siya. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Hindi lang kalimutan ng sarili. Pangalawa, ano sabi diyan? Take up His cross. Mga kapatid, sa pagsunod kay Kristo bilang Kristiyano, hindi ganun kadali. Magbabata talaga tayo ng cross natin ng ating mga pasanin. Amen? Bawat isang Kristiyano, mga kapatid, may mga cross tayong daladala. May maliit, may malaki, may medyo mabigat, meron namang napakabigat, depende. Pero lahat tayo may cross. Balikan natin si Kristo. May cross ba siyang pinasan? Matindi ang cross na kanyang pinasan. At alam mo ba yung bigat ng cross na yon? Doon mga kapatid, nakatungtong, nakapatong lahat ng ating mga kasalanan. Isipin mo yung bata ni Kristo, kasalanan ng mundo. Kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Bit-bit ni Kristo para lang tayo mapatawad. Kaya mga kapatid, listen. Sabi ni Jesus, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan ang iyong sarili. Amen? Sabi diyan, pasanin ang inyong cross. Aba, hindi ganun kadali.
Dapat nga nakahiga pa kayo ngayon, di ba tayo? Sarap kaya ng hangin dito. Di ba? Ang sarap kaya ng hangin sa ating mga bahay. Pambira, dapat ngayon sa higaan natin, naglalaway ka pa sa tulog, di ba? Sarap kayo humimbing ng tulog. Pero mga kapatid, nagsikap tayong gumising ng maaga. Kasi alam mo, pananambahan sa Panginoon. Amen? Abay, yung iba sa atin, maraming problema. Sister Belinda, di ba? Ang ganda ng hair mo, sis. Bagay na bagay. Eto, hindi ano lang po, patawa lang po ito ha. Tanggalin yung buhok niya, walang buhok yan. Meron ba sis? May wala. Konti. Oh, ganun lang. Buhok niya. Pambira, oh, stage 4 cancer. Abay, sa ibang doktor, may taning na buhay niya, pero tingnan mo, mukhang walang sakit eh. Yung iba sa inyo, mukhang may masakit pa kaysa kanya. May sakit na nagdagan ng 1 kilo yung timbang. Mga kapatid, listen, makinig. Ito po yun, na ano lang natin sa pangiti lang. Pero mga kapatid, walang dahilan na mabigat para hindi ka maglingkod kay Kristo at sumunod. Amen? Kailangan natin pasanin ang iyong cross. Ang kagandahan sa ating panito, kapag sumunod ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Siguro kung sa iba lang, Panginoon, saan ako kukuha ng pang-kemo ko? Magkano isang kemo, isang session? 10,000. Isipin mo. Wala namang regular na trabaho si Brother Elmer. Wala naman isang trabaho. Pero mga kapatid, kahit ako, hindi ko pinapalaki ulo nila. Ano nakikita ko sa kanila? Pagsunod sa Diyos. Hindi inuuna sarili. Maraming ganung Kristyano. Kung bakit sila hindi pinabayaan ng Diyos, mga kapatid, kung bakit sila pinagpalang lalo ng Diyos kasi, nasubok sila. Mga kapatid, lahat tayo may pasanin. Pero sa pasanin niya, huwag mong kakalimutan na susunod ako sa Diyos kahit may pasanin ako. Amen? Sumunod ka. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kalimutan yung gusto mo, sundin ang kalooban ng Diyos. Tama? Pangalawa, sabi dito, pasanin ang ating mga cross, ang ating mga bigatin, at sumunod kay Kristo. Mga kapatid, sa buhay Kristyano, hindi ganun kadali. But we have to follow Him. Amen? We have to bear our crosses. Pangatlo, sabi diyan, and follow me. And follow me. At sabi diyan, mga kapatid, magpatuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Pastor, nawalan ako ng trabaho eh. Sino ba nagbibigay? Naalala mo dati nung wala kang trabaho, di ba nag-pray tayo sa Panginoon? Di ba nagkaroon ka ng trabaho? Pastor, nawalan ako, bakit hindi ka pa kaya uling bigyan ng Panginoon ng trabaho? Alam niyo may mga kapatid? Abay, ang daming halimbawa mga kapatid. Yun nga lang, misis ng ating pastor eh. Abay, hindi naman siya graduate mga kapatid ng, makinig hindi siya certified accountant. Isipin mo yun hindi siya certified accountant, ang lalaki ng kumpanyang a-applyan niya. At siya ay hindi, kumbaga, pagdating sa experience, medyo bagito pa kumpara sa iba. Aba, yung iba nag-doktor pa, yung iba talagang CPA pa, makinig yung iba bigatin pa mga kumpanyang pinanggalingan, samantalang siya, isang Kristyano, nag-graduate lamang ng kolehiyo, hindi pa certified accountant, pero meron siyang Diyos na malaki. Hello mga kapatid, isipin mo ang daming interview, sinong binigyan ng pabor mga kapatid? Yung isang Kristyano na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Anong posisyon binigay sa Kanya? Napakagandang posisyon. Mga kapatid, lahat tayo may cross na pinapasan. Amen? Lahat po tayo may pinagdaraanan. Kahit nasaan ka man mga kapatid, lahat tayo may pinagdaraanan ng problema, suliranin, pasakit sa buhay. Pero kung Kristyano ka, mga kapatid, dapat mong malaman at huwag mong kakalimutan na meron tayong Diyos na buhay. Amen? Na kailanman hindi niya pababayaan ang mga anak niya nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Mga kapatid, problema natin ito lang. Kesa sa Diyos na meron tayong walang hanggang solusyon na pwede niyang ibigay sa ating problema. Yun ang Diyos natin mga kapatid, hindi tayo pababayaan eh. Dagdag ko lang po ito mga kapatid. Alam niyo, nakakalungkot. Kahit sa paglago ng ating simbahan, mga kapatid, saan na yun? Wala.
sa paglago ng ating simbahan, mga kapatid. Kahit sa ating mga anak, yung mga anak natin, lalaki yan. Nakakalungkot, di ba, sa ating simbahan. Mabalitaan, kahit sa ibang simbahan, hindi naman ito bago. Mga miyembro, nagkakaroon ng problema. Mga kabataan, nagkakaroon ng problema. Bakit? Listen, mga kapatid, church growth is not only about numbers, but people becoming more like Christ. Ang paglago, mga kapatid, ng simbahan, hindi lang yan sa bilang. Okay, may bilang, marami. Okay, fine, great. Napakalaking simbahan. Praise the Lord. Pero mga kapatid, hindi laging sa bilang yan. Ang tunay na growth, ang tunay na paglago ng simbahan, mga kapatid, people becoming more like Jesus, like Christ. Yun ang tunay na paglago, hindi lang sa bilang. Sa bilang, ampaw yan, pero yung buhay ng mga Kristyano, hindi naman nababago. Nasaan din yung paglago? Hello mga kapatid. Ang tunay na paglago, mga kapatid, ay nakikita sa growth spiritually ng bawat Kristyano. Mga kapatid, ang tunay na paglago dapat makita sa atin ang buhay ni Kristo, ang kabanalan ni Kristo. Ang tunay na paglago, are you listening mga kapatid, young people, adults, nakikinig po ba kayo? Mga kapatid, ang tunay na paglago dapat makita sa iyo ang katapatang pagsunod sa ating Panginoon. Yun ang tunay na paglago. Pero mga kapatid, sa simpleng utos lang ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, hindi mo ginagawa. Paano ka lalago? Simpleng utos lang ng Panginoon, mga kapatid, manalangin ka. Ewan ko kung nananalangin sa inyo. Kung nananalangin kayo sa Panginoon. Abay, utos ng Diyos, kasimple. Meron tayong, iba kasi ang personal pananalangin. Iba ang personal prayer, okay yan. Tama yon. Pero tandaan natin to bilang simbahan, kailangan din nating manalangin ng sama-sama tayo. Abay, sikapin mo. Huwag kang matakot. Pastor, sayang yun kikitain ko Bakit? Hindi ba alam yun ng Diyos? Hindi mo ba alam pag sinunod ka niya, pagpapalain ka niya, at ang pabor ng Diyos ay nasa iyo? Matatakot ka ba? May malaki kang Diyos. Mga kapatid, ang tunay na paglago, mga kapatid, nandun sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Pag nakikita sa atin, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo, walang angal, tao sa pusong pagsunod, may kasiyahan sa ating mga puso, may pagtitiwala sa ating puso, mga kapatid, abay, lumalago ka. Amen? Lumalago ka spiritually. Ano yung may napakaraming bilang, pero ampaw naman. Hindi naman sumusunod sa Panginoon. Amen? Maganda na kahit konti, sumusunod lahat sa Diyos. Praise the Lord. Pero syempre, maganda rin naman. Marami at lahat masunurin sa ating Panginoon. Abay mga kapatid, sinong Diyos ang hindi tayo papakinggan pag tayo sumusunod sa Kanya? Amen? Sinong Diyos, mga kapatid, mula sa langit ang hindi didinggin ang pangangailangan at pagtawag ng Kanyang mga anak kapag tayo pong lahat ay sumusunod sa Kanya? Abay mga kapatid, church growth is not only about numbers but people becoming more like Christ. Yan ang tunay na paglago. Ano ba, Pastor? Ayan. Makinig ha. Eto sa mga magulang, listen. Pwede niyong basahin para hindi niyo makalimutan. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? Ang mga anak, mga magulang, basahin po natin to. Ready? Read. When church becomes optional to you, it will become unnecessary to your children. Kapag sa'yo bilang adult, ang simbahan ay, sige, magsimba tayo. Hindi, okay lang. Para bang optional lang sa'yo. Tandaan mo to, lalaki ang mga anak mo. Sa kanila, paglaki nila, wala ring importansya ang Diyos sa buhay nila, ang simbahan sa kanila. Hello mga kapatid, mga magulang. Kung minsan, listen, ito'y para sa ating mga magulang. Ako'y tatay din Pag hindi nakikita ng ating mga anak ang pagpapahalaga natin sa Diyos, listen, mga magulang, mga nanay at tatay, huwag kang magtaka kung yung anak mo ayaw din magsimba. Kung hindi natin papahalaga ng mga pagdadalo, mga kapatid, sa pananalangin, pananambahan sa Diyos, huwag kang magtaka na maging matigas ang ulo ng anak mo. Nakuha niyo mga kapatid, pasensya na, pero malaman to. Ako'y nalulungkot, may young people tayo. Nalulungkot ako bilang pastor. Hindi ko rin naman masisi ang sarili ko kasi may katigasan din talaga ang ulo ng batang yun. Masakit sa magulang mo, mga kapatid, na hindi ka mag-aral lang mabuti. Amen?
Masakit din sa magulang mo na pinag-aaral ka, mga kapatid, abay, magtatanan ka. Kabata-bata mo ba? Kaya mo na bang buhay ng sarili mo? Masakit yun sa magulang. Kaya maraming sirang tahanan ngayon eh. Mapupusok ang damdamin ng mga kabataan. At ang pinakamasaklap nito, wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Mga kapatid, mga magulang, kapag sa inyo po, hindi nyo pinapahalagahan ang Diyos, mga kapatid, huwag kang magtaka na hindi rin pahalagahan one day ng iyong anak ang Diyos. Huwag kang magtaka kapag ang anak mo'y ayaw magsimba, ayaw sumama, mga kapatid. Bilang magulang, hindi rin nakikita sa iyong pagkapalaga sa pananambahan, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka sa anak mo kung bakit hindi nagbabasa ng Biblia. Kasi nakikita sa hindi ka rin nagbabasa ng Biblia. Huwag kang magtaka ng anak mo, mga kapatid, ay sumuporta sa simbahan sapagkat hindi rin sa'yo nakikita ang pagsuporta sa simbahan. Mga magulang, huwag ka rin magtaka ng anak mo ayaw maglingkod sa Diyos kasi ikaw ayaw mo rin maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, magulang tayo, tama? Tayo po mga magulang ay huwara ng ating mga anak. Gusto mo silang lumaki, may takot sa Diyos? Simulan mo ngayon. Amen? Abay, simulan natin. Kayo mga kabataan, gusto nyo magkaroon ng magandang bukas? Hello? Gusto nyo ba gusto nyo maging problema kayo ng barangay, ng bayan, ng Tagaytay, ng Pilipinas, at ng mundo? Oh. Ayoko nun, pastor. Very good. Ngayon pa lang, magpasya ka ng tama. Aayusin ko yung aking mga pasya sa buhay ko. Uunahin ko ang Diyos sa buhay ko. Amen? Mga magulang, totoo yan. Kapag ang mga kapatid, kapag sa'yo bilang Kristyano, tatay, nanay, young people, hindi mahalaga sa'yo, someday kayo mga kabataan, magigiring kayo mga magulang. Kung ngayon pa lang, hindi nyo na inaayos ang buhay nyo, someday, yung anak mo, baka doble pa ang tigas ng ulo sa'yo. Kapag hindi natin sila naturuan ng maayos. Hello? Nakikinig po ba? Okay, mayroon pa ba? Ayan, no? So mga kapatid, sabi dito, no? Yan. Bakit pa may pagpapala kapag tayo po'y dumadalo sa simbahan? Bakit may pagpapala, pastor, pag tayo po'y nagkakatipon-tipon sa church? Mga kapatid, attending church services is a blessing. Because listening to the Word of God will help you grow in faith. Hello? Ang kagandahan dito, mga kapatid, kung bakit tayo dumadalo sa mga pananambahan, mga pagtitipon, sapagat nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa patuloy mong pakikinig, anong sabi sa Romans 10:17, basahin natin. Romans 10:17. Okay, kung nasa dyan kayo, punta tayo sa ating mga Biblia. Romans 10:17, basahin po natin sabay-sabay. Ayaw mag-open. Nangyari. Okay, Romans 10:17. Saan ba, pastor, galing ang pananampalataya? Ayan, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Basahin po natin. Ready? Read. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Sa Tagalog, kaya nga, ang pananampalataya, paniniwalay ng gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Abay, gusto mong umasenso ka sa pananampalataya? Gusto mo mag-grow ang pananampalataya mo? Keep listening to God's words. Amen? Keep reading the Bible. Keep communicating with God, mga kapatid. Keep attending the services. At kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin, patuloy natin gawin. Yun ang magpapatatag sa ating mga pananampalataya. Pero hindi ko magtataka kung ikaw ay Kristiyanong para bang ipa na kung saan ang hangin, nandun ka, kaliwa, kanan, kung anong takbo ng mundo, nandun ka, hindi nakakapagtaka. Bakit? Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Kinawiwilihan mo bang pakinggan ang salita ng Diyos? Dumadalo ka ba ng pananambahan? Hindi ko magtataka bilang pastor na hindi ka lumalago sa pananampalataya kung hindi kita nakikita sa simbahan at hindi kita nakikita nagbabasa, nakikinig ng mga salita ng Diyos at sumusunod dito. Sapagat ang pananampalataya, mga kapatid, lalago at lalago sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos.
So mga kapatid, attending church services is a blessing because listening to God's Word will help you grow in faith. Mga kapatid, ang problema ng mundo ngayon, napakarami. Hindi alam ng mga tao kung sinong solusyon. Walang iba kundi ang Diyos lamang. Alam nyo, kahit po sa Kongreso, Senado, natutuwa kay Pastor Benny Abante. Gusto nyo mapanood? Nandito sa akin eh. Anong oras na ba? Hindi, manananghalian na tayo eh. Mamaya na lang. Alam nyo kung paano si Duterte tahimik sa kanya na siya nagsalita eh. Sabi niya kay Pastor Benny, pag ikaw nagsasalita, bakit nakikinig ako sa'yo? Mga kapatid, pag makinig ka sa salita ng Diyos, talagang mababago kayong buhay mo eh. Kaya mga kapatid, kung nais mo, mga kapatid, na sumunod kay Kristo as we close, basahin natin muli ang mga talata. Matthew 16 verse 24. Ang sabi nun sa talata, mga kapatid, ready, read. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino ang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, listen. Gusto mo bang tumatag ka sa pananampalataya? Gusto mo bang lumago ka sa pananampalataya? Gusto mo bang maging matibay sa buhay bilang Kristiyano? Hello? At gusto mo ba someday pagpalain ka ng Diyos? Mga kapatid, anong dapat natin gawin? Kalimutan mo sarili mo, yung gusto mo. Unahin mo ang Diyos. Amen? Pangalawa, pasanin araw-araw ang iyong pasanin kasama ang Diyos. Siya magpapagaan yan eh. At sabi diyan pangatlo, sumunod kay Kristo. Abay, gusto ko rin po, tayo po bilang simbahan, pagpalain ng Diyos eh. Dalangin ko mga kapatid, tayo pong lahat ay maging masunurin ng mga anak ng Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y pumigit at manalangin, pikit po natin ang ating mga mata, at tayo po'y dumulog sa ating Panginoon, manalangin po tayo, pikit po ang ating mga mata, tayo pong lahat ay umuko. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka Panginoon sa umagang ito. Lord, dalangin ko sa liwanag ng iyong mga salita, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. Panginoon, dalangin ko, ang paalala mo sa amin, Panginoon, kung bakit mo kami niligtas. Unang-una, sambahin ka, itanghalan yung pangalan. Pangalawa, paglingkuran ka. Pangatlo, Panginoon, kami sumunod sa iyong mga salita. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Sa ating mga member dito sa church, kamusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Kamusta ang buhay mo bilang Kristiyano? Kamusta ang paglakad mo sa ating Panginoon? Habang nakayukot, nakapikit. Kamusta ang iyong pananampalataya? Gaano ito katatag? Salaminin natin mga kapatid ang ating mga buhay. Kung yung problema natin noon pa, ilang taon na nakalipas, ay problema mo pa rin ngayon, abay, pwede mo bang inventaryo yung ating mga sarili? Kung yung problema mo dati, problema mo pa ngayon mga kapatid, abay, nais ng Panginoon, siya sa atin ating mga sarili. Sa ating mga kapatiran dito sa church. Baka may problema ka. Kung bakit parang wala pa rin pagbabago sa iyong buhay. Nais ng Panginoon mga kapatid, kalimutan mo yung sarili. Lakaran mo sa kanyang mga salita. Pasanin mo yung krus mo. Sumunod ka sa kanya ng matapat. Mga kapatid, ayusin natin ang ating mga sarili. Kung gusto natin pagpalain ng Diyos tayo bilang simbahan, at kung gusto natin pagpalain ng Diyos ang ating mga anak, pamilya at kabuhayan, abay mga kapatid, i-check natin ang ating mga relasyon kay Kristo. Habang nakayukot nakapikit sa ating mga miyembro, bibigyan ko po kayo ng minuto.
Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali, pwedeng dito sa altar, o kayo dyan sa kinauupuan nyo, kayo natatayaan nyo. May kausapin natin ang Panginoon. Ayusin natin ang ating mga relasyon kay Kristo. Okay, habang nakayukot nakapikit, sa aming mga panauhin, pikit lang po tayo. Gusto bang mabago rin ang buhay mo bilang kabataan? Abay, ngayon pa lang, isuko mo ng sarili mo sa Panginoon. Alam mo bang ikaw ay makasalanan at papahamak sa impyerno? Yan ang sabi ng Biblia. At walang ibang paraan, kabataan o adult, para mailigtas ang iyong sarili sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, kundi si Kristo lamang ang solusyon. Kaya binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nabayubay, napako. Binuwis niya ang kanyang banal at dalisay ng dugo. Napako siya sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan upang iyong mga salay mahugasan at mapatawad. At bigyan ka ng katiyakan ng langit. Habang nakayukot ng kapikit, kabataan o adults man, sa ating panahon, habang nakayukot ng kapikit, ang kailangan mo si Kristo. Sapagat ang tunay na pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa iyong puso kapag si Kristo ay pinagbuksan mo sa iyong buhay. Habang nakayukot ng kapikit, kabataan, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. At patunay ng pag-ibig sa iyo ni Kristo, binigay niya ang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Nais ka niyang patawarin. Hindi ko ba nais mo rin bang mapatawad ka sa iyong mga sala? Pagbuksan mo si Kristo. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Kasi kung hindi mo alam kung bukas pag lay up mo, nadapa ka, nabalian ka ng bata, pumagsak ang ulo mo sa semento, patay ka. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kaibigan, nais kong sabihin sa seryoso ang buhay. Kailangan mo si Kristo. Kung gaano katotoo at seryoso ang langit, totoo rin ang impyerno, napakalaki ng bunganga. Nag-aantay sa mga taong hindi nagtiwala kay Kristo at mapahamak na ng walang hanggan. Habang nakayukot ng kapikit, nais kong sabihin sa iyo, kung nais mo rin si Kristo pagbuksan sa iyong puso, nais kitang ipanalangin. Mahal kita bilang kaibigan. Mahal kita bilang pastor. Ayoko ring mapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno at magdusa ng walang hanggan, tumangis ng walang hanggan. Ganon din si Kristo lalo pa. Mahal na mahal ka niya. Kung bakit siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Napako. Okay, habang nakayukot, nakipikit, pikit tayo. Kung nais mo rin si Kristo pabuksan sa buhay mo, itaas mong kanang kamay mo. Habang nakayukot, nakipikit. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag mong tingnan yung sa kaliwa, kanan, sa likod, sa harap. Ang tingnan mong sarili mo. Pastor, kailangan ko rin po si Kristo sa buhay. Kung gusto ko pong mapatawad ako sa aking mga sala, kung yan ang pasya mo, tama yan. Magandang pasya, itaas mong yung kanang kamay. Pastor, nais ko rin siyang tanggapin sa aking buhay. Meron po ba? Salamat. Sino pa? Habang nakayukot ng pikit, salamat. Okay, sa nagtaas ng kamay, baba natin ating mga kamay, sundan niyo ako sa panalangin ito. Nakahanda na po kayo? Habang nakayukot na kapikit, itong panalangin, sundan niyo ako. Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Ayoko pong mapahamak sa impyerno. Ayoko pong magdusa ron ng walang hanggan ang aking kaluluwa. Ayoko pong mawalay sa iyo ng walang hanggan. Jesus, nalaman ko na ibinigay mong yung buhay sa krus ng Kalbaryo. Ibinuwis mo ang iyong banal at dalisay na dugo sa krus ng Kalbaryo upang ang aking mga sala ay mahugasan at mapatawad. O Panginoong Jesus, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong kahabagan. Sa umaga pong ito, pinagbubuksan kita sa aking puso. At ikaw ay tinatanggap ko bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Jesus, mula ngayon, maghari ka nawa sa aking puso at buhay. Ikaw ang maging Panginoon ko, ang aking susundin mula ngayon.
Tulungan niyo po ako na manabik sa iyong mga salita at lumago sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, bigay mo sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, sino po sa inyo sumabay sa panalangin? Huwag mahiya. Taas ang kamay. Ayan. Thank you. No? Okay. Be seated. Okay na si Jay. Si Jay, bigyan mo nga sila ng altar card.